Locate Paolo. Searching. Assignment downloading. Good afternoon, Paolo. Your subject is Gordon Richard, 63 years old, Philippine Senator, former Tourism Secretary, former Chairman of the SBMA, former Mayor of Olongapo City, candidate for President of the 2010 elections. Richard Tech Gordon is under special investigation. Binackground check na aming mga USI teams si Gordon. Kasal kay Kate Gordon, dating congresswoman ng Olongapo. Ang anak ng Gapo, dito, sa Pacific Plaza sa Bonifacio Global City Taguig, ang teritoryo ngayon. Ang mga kapitbahay niya, ang mga miyembro ng Billionaires Club ng Bayan, Vicky Bello, Imelda Marcos, Manny Villar, at ang boss ng istasyon namin na si Manny Pangilinan. Napag-alaman namin na 35 million pesos ang halaga ng isang 3-bedroom unit dito. Ilang mga detalye pang amin na diskubre sa pagbubuntod kay Gordon. Sa loob ng kanyang opisina, punong-puno ng mga libro tungkol sa marketing at biography. May mga toy soldiers at mga eroplanong laruan na siya mismo ang nag-assemble. Pasado alas 8 ng umaga nang dumating si Gordon sa election forum ng TV5 at PPCRB. Sakay ang isang suburban, ang paboritong SUV ng mga politiko. 4 ang kanyang closed-in, 2 personal na bodyguard at 2 galing PNP. Ang dating miyembro ng Ateneo Debating Team, halatang sanay na sanay makapagbakbakan sa entablado. At ang una niyang nakaharap sa Pagbabago Forum 2010 ay ang kanyang kalaban at pamangking buo. Konsehal JC De Los Reyes at ang kanyang tiyo, si Senator Richard Gordon. Good evening po, Senator Gordon. Susumbong kita sa mama mo. Ang tanong ko po is this. Kung dalawa lang po ang kandidato sa pagkapangulo, that is Senator Villar and Senator Aquino, sino po ang inyong susuportahan? You know, Johnson, that's why you and I and all these very good candidates are running sapagkat wala tayong mapipili sa kanilang dalawa. Ilang dekada ng hari ng Olongapo City ang mga Gordon. Binansagang Amboy ang mestisong Amerikano dahil sa pagiging rara boy ng US bases. Pero nang pumutok ang pinatubo at mapalayas ang base militar sa Subic, maraming bumilib kay Dick. Ang cheerleader nung college, naging rara boy ng mga taga-Olongapo na panatili niya ang kaayusan sa Subic Bay at binigyan ito ng bagong buhay at sigla bilang economic zone. Bawal din kay Gordon ang tamad. Pag nahuli ka ng ganitong violation, nako, paano ka makakapiyansa? Si Gordon ang pinakabatang naging mayor ng Olongapo City. Nagtapos ng law sa UP at nagsimula bilang brand manager sa isang multinational company. Kaya magaling na salesman at parang salesman niyang ibinenta ang konsepto ng Subic Freeport at Wow Philippines bilang naman Secretary of Tourism. Pero may maitim na bahagi din daw ang pagkatao ni Dick. Tawag sa kanya ng mga kalaban, Diktador. I would not say dictador, pero very authoritarian. I don't know if there's a difference. But yeah, he asserts his authority. He has a very bad temper ho kasi. So pag hindi ka sumunod or kumontra ka sa sasabihin niya, nagagalit siya. And talagang kung nagagalit yan, talagang naninigaw yan parang babae. 46 na taon ng volunteer sa Philippine National Red Cross si Dick Gordon. Ang ahensya nagsimula sa ilang ambulansya at antikong gamit. Ngayon ay tahanan ng pinakamoderno at pinaka-high-tech na kagamitan pagdating sa rescue and relief operations.
pagkatapos sa aking panayam, kayo nang humusga kung karapat-dapat siya sa inyong boto. Morning pa. Hey, thanks. Tulad dito po, ano pa nangyari dito? This is a new development in our system called the Operations Center. Cycle ng power disaster. Paikot-ikot yan. Disaster tayo ng disaster, maghihirap ang tao. Babalik ang tao, mabubuhay ulit, maghihirap ulit. So kailangan matuto na tayo, no? Do you think you were well-liked? Oh, yeah. I was most likely to succeed. I was the most popular in class, high school graduation. I was always well-liked. But I also had enemies because I've always been straightforward. I call this spade a spade. Kung ayoko yung ginagawa mo, sasabihan kita. Aminado si Gordon na talagang stricto siya kahit nung panahon niya bilang cheerleader. Pag sinabi kong taas ang kamay, tahimik ka. Pag maingay ka, you're not gonna hear my voice to say when I say family or one big fight. So sabi ko, if you don't cheer, get out. This is for a place for people who support the team. And when you cheer, you give it your all. You stamp your feet. Leo, hey, Leo, hey, May inisip na iba, medyo OA na, Kailangan pero na. dapat ganun. You give your all. Patay na ang ilaw sa Rizal Memorial, kahoy yun, mainit. Wala pang air conditioner. They know me. We don't leave, especially pag natalo tayo. So Lasal respects me, I respect Lasal. Natalo kami, patay na ang ilaw, 35 points ang talo namin, para kami panalo. Konti na lang kami doon sa bleachers, sumisigaw pa. Pero yung reputation ninyo na pikon daw, how did that start? I don't know about that. Na kunyari, Ngayon ko lang narinig yun. talaga? Yeah. Well, except for Passion example, yun, hindi pikon. Ang Pilipino, parang makahiya. Mimosa, budik ka. Nahawakan mo, napahiya. Pagka malakas ang dating mo, yabang nito. Pagka sumagot ka, ambisyoso yan. Pagka nagsalita ka, sip-sip yan. na kunyari daw sabi, pag Inggit, in other words. pag Sila ang may- inggit, sila ang pikon. Pag may konting interview daw, tapos hindi nyo nagugustuhan kung saan napupunta yung mga tanong. Hindi lang nalagyan yung reporter na yan. Diretsa ako eh. Hindi ako nagbibigay sa reporter. Never. Ngayon, may malaking tao, bigay ng bigay yan. Lakas sa TV. Bawal yan. Pero sige, tatanggapin mo. Tatanggapin ng stasyon. Lahat tayo. It's a hypocritical society. Excuse me. Tama ba yan? Tingnan I ask you a question, Paolo. Tama ba yan? There is a limit sa expenses. Kailangan inaaral mo yung sitwasyon natin. Alright? Huwag ka mabibigyan, ha? Hindi, ako sige, pa. sige. Tayo na ako sa ganyan. Yung dad mo, My dad was became the first mayor of Olongapo. He was a fighting mayor. disciplinarian siya? Quiet. 3 beses sinubukan patayin ang tatay ni Dick. Nang ma-assassinate ito, pumalit na sa pwesto ang nanay niya. At kinalaunan, si Dick. Natigil ang maliligayang araw ni Gordon sa Subic nang maupo si Erap noong 1998. Isa kasi sa mga unang order ng bagong presidente ay sibakin si Gordon. Pero nananatiling malakas ang kapit ng mga Gordon sa Olongapo. Inusisa pa namin ang inusisa si Gordon tungkol sa ilang issue. Dumating pa nga sa punto na parang na-high blood ang senator. Pero ngayon may goal kasi kayong manalo bilang presidente. Why? Do you think the presidency is important to me? That important na it is a title to me na sikat ako? Bakit? It's not a title to me. It's service. When I become president, everybody will have to behave themselves. Mahaba-haba ang tinakbo ng aming interview. Binanatan din ni Dick ang media. You know, I didn't want to do this. Because, bakit niyo ako kailangan dito? Ayan naman eh. Makikita niyo naman yung rescue truck eh. Pwede naman kayong pumasok dito. Ba't ako ba kailangan niyo? Kasi sisikat yung show niyo eh. Tapos sisikat lalo dahil kukuha kayo ng titira sa akin. Sisikat lalo yung show niyo. Controversy ang binibenta niyo. Tapos magtatanong kayo, jaded na ba ang Pilipino? Excuse me, Paolo, you and I went to the same school. I learned, when it is right, you fight for it. When it is wrong, you expose it. Kapos daw siya sa pondo. Pero sabi ng isang kritiko, gamit na gamit naman daw niya ang Red Cross para magpapogi sa tao. May mga instruction galing sa kanya na wag muna mag-distribute habang wala pa siya at wala pa media. That is not Red Cross work.
Nakikita ang conflict of interest kasi baka nagagamit niya yung posisyon niya as CEO of Red Cross para sa kanyang pamumulitika. Very clear naman po yun yung nung Ondoy. Nakita natin nung Ondoy at Pepeng at yung mga ibang calamities natin na ginagamit niya ang pondo ng Red Cross. Nakakalikom siya na napakaraming donations coming from abroad dahil in the name of Red Cross. Tapos nakikita natin yung mukha niya na umiikot siya sa buong Pilipinas na ginagamit niya yung Red Cross para kunyari tumutulong siya sa tao. Here's where I'm having a hard time grasping. Sabi ng mga tao na ginagamit mo daw ang Red Cross, tapos kayo naman ayaw niyong gamitin. Sino ang nagsasabi? Harap mo sa akin. Sa isang website, lumabas ang isang blog at thread sa Facebook na tumitira kay Dick Gordon. Dito, lalong uminit ang senador. Eh, sige, sino yung vlogger na yan? You pick in the whole country, I probably have tens of thousands of people, and you get a blogger who doesn't do anything but say that. It bothers me na ang dami-dami na naghihirap na tao, yung tumutulong, nakukunti na lang, titirahin mo pa. For example, I mean ito, ginamit in the sense na yung mga relief goods na ibinaba namin on a particular place ay pinalipat ng location para lang sa campaign propaganda ng isang politiko. Hindi ako yan. Hindi kagad naibigay ang pagkain sa mga nangangailangan dahil sa paghihintay sa pulitong ito. Sad thing, hindi natutupad ang 7 principles ng Red Cross. Saan yan? May pangalan? Well, nakabura yung mga pangalan nila. Do you know that blogger apologized? Do you know at the time, alam ba ninyo, at the time na nag-vlog siya, kausap ko yung boss niya sa Ayala dahil naglalagay ako ng tubig dun sa Nangka Elementary School sa Marikina at naglagay ako ng 20 toilets na walang toilet, dadalawang toilet. Do you know that? That blogger apologized. I have it. Masakit naman yun. Ang slogan ng kampanya ni Dick Gordon, laging gising. Ang commercial na may Christmas jingle. Tapos na ang Pasko nang may palabas. Wala daw siyang pambayad sa TV. Ako, kandidatong presidente ngayon, wag lang tayo magawa, no? Wag lang tayo mag-hipokrito rito. Pag lumabas ako, makikita nyo, wala akong makeup, nakikita nyo, silent night, Pasko, bagong taon, nasa labas ako, nandun ako sa mga tao na nahihirapan. Sanay daw sa emergency at first aid si Gordon. Pero mukhang kailangan ng konting coaching sa mga alalay. Nagluluko ka, iihihan kita para tumayo ka. Hindi lang ito. Ang kandidatong laging gising, sanay sa puyatan, pag oras ng emergency. Pag may disaster, first on the scene ang chairman ng Red Cross. Sa proximity suit, gentlemen. Pwede mamasok sa loob ng sunog. Right. Dala yung makina. Subok na lahat to. Ha? Anong difference nito dun sa regular na fire suit? Yan. Tubig yan. Ito, baka kalapit na sunog. Proximity. Asbestos. Practically. The flame itself. All original. So you see, I'm politicking. How did you get the governorship sa buong mundo? I was selected by the world. Based on... I put my name on the list. They elected me. I cannot campaign. So, Senator, kahit pa paano nagamit niyo yung... Tapo ba sa basura? Nagamit niyo yung pagiging advertising marketing guy ninyo? 1 year. Tapos ng tour, ang unang hamon ng USI kay Gordon. Marunong ba naman siyang kumuha ng blood pressure? Ako kukuha ng blood pressure? Ako? I know. I know. Ano ba? Just press up to 200. Sakit siyang kako eh. Up to 200. Flat on your feet. Hindi pa na siya ba ito? No. It will stop. It will stop. Okay. 142 over 80. Para sa 100. Sana. Aba, sisiw. Pero simula pa lang yan, ha? Kaya ba niyang alamin ang aking blood type? How about your blood type? Okay, alamin natin. Ayoko nagpiprick. Automatic. I know. Ako pa magpiprick. Yes. Hindi siya yung Lancet. Masakit daw to eh. Hindi. Kaya ka nang nagulat yan. Ano?
Ring finger. Kayo, takot ba kayo sa, ano, sa... Takot ako sa kwan. Sa needles? Ring finger, hawakan mo. Ayoko, baka machismis pa kami to. Para steady. Okay. Hawakan mo ba siya? Just push. Ayun na. Okay, press. Yes. Press. There. Yun na. Kung may A ka. Kung wala, ay, ano lang siya, plain lang siya na ganyan. AB AB ka. AB positive. AB+. You're a rare blood. Make sure now automatically a donor. I'm gonna call you when I need AB. Okay. That's rare. Ang aming sumunod na pagsubok ay marunong ba ang chairman ng CPR? First. Look. Maybe siya. Tingnan mo na kung may response. Take the pulse. Diba? Patient is conscious or not. Conscious. Unconscious. Kamu komparado. Mahawak ka ng tulong. Kung may katulong ka. Meron ba ang barado dyan? Ha? Buksan bibig. Paano wala kung tama yung ginagawa mo sa pag-CPR mismo? Tutulong yan eh. That's why you have to practice. Pakita mo iyan. Medyo masakit yung arm ko. Hindi mo kaya. Babae yan eh. Para ma-hit mo yung heart. May Babae ilaw. ito kaya ayoko pakita mo. Sabi mo bilis yan actually. Tingin muli. Ano pa rin? Nakakapagod din pala yan. 30. Buhay na! Hindi, tempo. Hindi na, balat. Hindi, balat. Sa panahon ng mga disaster, always present si Gordon. Isang beses yan. So kung unconscious ako at tayong dalawa lang natitira sa isang isla, kaya nyo kayo Hopefully. resuscitate. Okay. Dapat. Hopefully. Bago ko mapagod. Kung nagluluko ka, iihiyan kita para tumayo ka. Biro lang. Biro lang. Isa pang Gordon ang gusto maging presidente ng Pilipinas, ang pamangkin ni Dick na si JC De Los Reyes. Bakit ba niya kinakalaban ang sariling tiyo? Good evening po, Senator Gordon. Susumbong kita sa mama mo. Assignment downloading. Your subject is De Los Reyes John Carlos, 40 years old, Olongapo City Councilor, founding member of the Custodian Party, nephew of Senator Dick Gordon, candidate for president of the 2010 elections. John Carlos J.C. De Los Reyes is under special investigation. Maraming di nakakaalam, pero dalawang Gordon ang kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon sa Mayo. Si Dick Gordon at ang kanyang pamangking buo na si JC Gordon De Los Reyes, anak ng kapatid ng senador. Nanalo noong 1995 bilang konsehal sa partido ni Gordon. Pero matapos ang isang term, lumipat sa Kapatiran Party at isinulong ang No to Political Dynasty. Sa edad niyang 40, pasok sa minimum age requirement sa mga tatakbong presidente. Kasal si JC kay Dunia Valenzuela, isang Filipina-Brazilian. 3 ang anak. Kakaibang idealismo nitong si JC. Kahit may kaya, sa government hospital sa Gapo, ipinanganak ang kanyang panganay. Lahat ng kanyang anak sa public school nag-aaral, sa Special Education Center for the Gifted. 2 negosyo ni JC sa Olongapo. Meron siyang Lego brick laying business at isang water station. Natsyempohan namin si JC sa kanyang proclamation rally sa isang bakanteng lote sa Payatas. Hindi niya alam na siya pala'y kinukunan ng USI team habang siya'y nangangampanya. Simple lang ang suot ni JC nung araw na yon. Nakamaong lang at rubber shoes. Nako, mukhang may naapakan atang di ka nais-nais si JC. Ano kaya yun? Kinabukasan, sinadya naman namin ang Olongapo, balwarte ng mga Gordon, ang angkan ni JC. Pasado alas 10 ng umaga, pero wala pa ang konsehal sa City Hall. Simple lang ang kanyang opisina. Hindi makulay at wala masyadong gamit sa loob. Makikita lang ang isang mapa ng Olongapo, mga tarpaulin ng kanyang partido at litrato ng kanyang pamilya. Asan na kaya si Councilor JC? Sa bahay namin naabutan si JC.
Pakape-kape lang, nakabreak muna sa kampanya. Hinuhulugan pa rin daw niya itong bahay ng 50,000 pesos a month kung mananalo. Tama lang pambayad sa bahay ang kanyang sweldo bilang presidente. Mahilig mag-painting ang misis niyang half Brazilian. Puno din ng mga religious statues ang bahay. Debotong Katoliko ang pambato ng Kapatiran Party. Di nakaligtas sa akin ang relo niyang sira. What is it about your watch na nakakaiba? Hindi siya gumagana. May cellphone naman. Nandun ang oras. Pero I was close to my father, kaya he's been dead for 3 years. Kaya the only connection would be this. Is it also a symbol na sa simpleng pamumuhay na gusto mo? Yeah. I'm not ashamed to say na wagwagan yung shoes ko. And this, I've been wearing this for so long. My glasses, 7 years. 7 years, I never changed it. My wife wants me to change it. Nagtapos ng theology si JC sa Franciscan University sa Amerika. Balak niya unang magpare, pero di siya nakaiwas sa babae. Siyempre yung itsura, di ba? It's all clean cut, tapos yung clean living, magiging seminarista and all that. Never ka naging chick boy? Never, never. Meron na ako naging fling nung high school. Pero she's the only one. Okay. Yeah, and she's in the States now. But after that, talagang fast forward to my wife. So, lahat ng mga naging relationships mo were always long-term? Yeah. As in, pangmatagalan? Right. Okay. Was it a hard decision? You're putting me on a spot. Di niya naiwasan ng babae. Di din niya naiwasan ng politika. Noong 1995, pinatakbo siyang konsehal ng kanyang lola Amelia, ang nanay ni Tito Dick Gordon. Nanalo, tinira niya ang mga kutungan sa gapo. Binanata niya ang mga magnanakaw sa public hospital kung saan nanganak ang kanyang asawa. Pati ZTE deal, pinakialaman niya. Sinulatan niya si Presidente Arroyo at hinamon. Imbestigahan daw ang sarili. JC in one word, courageous. Si JC ay isang simpleng tao. At bagamat sabihin natin na kakaiba siya sa ibang nakikita natin mga normal na kabataan, at lalo na sa iba't ibang klaseng mga kandidato natin ngayon, we can say na kakaiba siya. Yung kids, do they understand yung gravity ng ginagawa ninyo? Kasi this is a national position. This is for president, di ba? Anong sinasabi nila? Anong mga tanong nila? They feel, you know, I feel for them. Kasi the people would not, the parents of their classmates would not trust a counselor to run for president. I don't mind saying that. They would rather go for Gibo, Noy Noy, or the big guns. Right. Okay? Kung hindi ka tumatakbo bilang presidente, sino sa natitirang siyam ang iboboto mo? Yung mga cellar dwellers, si Nick Perlas, si Brother Eddie, si Dick Gordon. Mamimili ako sa kanila. Kumbaga, linalabanan ang sariling pamilya? Kasama yun sa prinsipyo ninyo? You know, yung sinabi ko na ito sa isang show, no? Ang nagdedetermina sa tao, hindi kung yung kung ano yung dugo niya, kung kailan siya o kung saan siya pinanganak, kundi anong mga desisyon niya pagtapos niya mapanganak. Okay. So, porke ba nasa dinastiya ako, hindi ko na pwedeng kilalanin na ito ay sagabal sa tunay na progreso ng sambayan ng Pilipino. Doesn't follow. Alam mo, ang tao sa atin, ang problema po natin, talagang hindi na tayo nag-iisip. Dynasty. Bakit? Tinutukan ba kayo? Maybe sila ang patuan. Pwede kayo tutukan. Ang mga Gordon, di kami nanunutok para iboto ka. Dick versus JC. At ano naman kaya ang masasabi ng mga taga-Gapo dito? Siguro naman yung isa parang saling pusa lang. Yung isa talagang lumalaban. Dapat pinagbigyan niya muna si Senator Gordon dahil sila kamag-anak eh. Ang konsehal ng Gapo, virgin pa raw sa nightclub. Pero di na ngayon. Sinong mas nagmamahal sa'yo? Isang lalaki na hindi gagamit ng kondom at mahal ka o lalaking gagamitan ka ng kondom?
Kung may wardrobe consultant si PGMA, si Presidential JC, meron ding stylist. Pero ang barbero niya, hindi lang buhok ang pinakikialaman. Alright, so ngayon papagupit si Councilor JC at siya magmamaneho papunta dun sa favorite na barbero niya. Sana nandun siya, no? Yep. So this is where I have my haircut. Isang style lang. 15 years, isang style lang ang gupit mo sa kanya. Minsan hindi masyadong maiksi, minsan maiksi. Ano mas bagay sa kanya? Eh, siyempre yung medyo maiksi ng konti. Para, Haba na eh. Kasi sinasabi ko nga sa mga customer ko eh. Oh. Kasi ako, hindi ay siga ako, kasi pinapakita ko to sir eh. Oh. Yeah. Pinapakita ko Yeah. to eh. Oh. Kasi ako, tingnan mo naman ako tatakbo presidente, ito lang ang kanya. Oo. Di ba? Oo. Eh, samantalang iba dyan eh, kagawad lang, laki-laki ng mga poster nila. Oo nga eh. Pero dahil sa si June, matagal ko ng kaibigan, he advises me on issues, ha? On issues. Lahat ng issue dahil the whole day nakikinig siya ng AM radio. Tama ba yung narinig ko? June the Barber ay political advisor? Kung manalo ka, kasama to sa gabinete niyo. Oo. Di ba pinag-uusapan natin yan? Anong position ang ibibigay niyo kay Sir June? Libreng gupit lahat ng mahihirap. Teka, parang walang nagbago sa tabas ng buhok ni Konsehala. Ang Kapatiran Party ay binubuo ng mga panatiko sa gun control. Galit sila sa baril. Pero ang konsehal, parang di kayang pumatay ng lamok. Kahit pa, nakatikim siya ng karahasan. Ang kanyang babaeng kapatid, pinatay. Pinalo ng tubo sa ulo. Ang yaya ng bata, ni-rape. I was 12 years old. It was very tragic indeed. And the way she was murdered was, wow, was something that would shock a 12-year-old like me. Kasi talagang brutal siyang pinatay. Kung nandun ka o nandito ka nung panahon na napasla yung kapatid mo, sa tingin mo ano yung ginawa mo? Well, talagang dinepensahan ko siya. Sigurado yun. Dinepensahan ko yung kapatid ko. Kung may baril ka, kung may patalim ka? Baril, kanyon, siguradong gagamitin ko. Pero wala kaming baril. Hindi ako doon, wala akong baril. And ngayon, very vocal kayo sa gun control. Gun control, yeah. So, hindi ba medyo ano yun, contradicting of sorts na nung panahon na yun, sana may baril ako para masagip ko yung kapatid ko, para mailigtas ko siya dun sa houseboy. Pero ngayon naman, gusto niyo ng gun control. So, ang tao, sinasabi nila, paano namin proprotektahan sarili namin? Yeah. First of all, yung stand ng Kapatiran Party, hindi naman walang baril. Ang sinasabi lang namin, kung may baril, at hindi naman namin pinagbabawal lahat ng baril. Kung may baril, at pumapayag kaming may baril, ang baril na ito, nasa bahay lamang. Hinamon namin si JC. Kaya mo bang humawak ng baril? Ayaw talaga. Pero napapayag namin siyang gumawa ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa. Kahit wala na ang mga kano, buhay na buhay pa rin ang Red Light District sa Gapo. Ang sarado katoliko at deboto ng mga santo, hinamon namin mangampanya sa piling ng mga kalapati ng Gapo. Tingnan nga natin kung kaya niyang magsermon laban sa kondom at sex. Ay, dito tayo ngayon sa Gordon Street kung saan kapag gabi, gising na gising. At kasama natin siyempre si Councilor JC at mamimigay siya ng kanyang mga flyers, mga kampanya. Mga kampanya na ako. Sang-ayon ba kayo? Hindi kayo sang-ayon? Ako doon. Saan? Sa contraceptive. Okay lang. Talagang mahirap ipaliwanag. Ay, hindi ako sumasang-ayon doon. Kasi kailangan hindi para usan yung kababaihan. Susuot lang yung kondom, tapos makuha ng mga lalaki yung kailangan nila. Kasi sa panahon ngayon mapipigilan ba yung mga ganong... Exactly. Pero para sa akin, mas magandang turuan yung mga
kalalakihan na medyo sa larangan lang ng pagpapakasal. Matapos namin ikutin ang Red Light District ng Olongapo City, dinala namin si JC sa isang dressing room ng nightclub at ipinakiusap sa mga nagtatrabaho dito. Anong hinahanap mo sa susunod na presidente? Yung makakatulong sa bansa natin. Happy kayo sa trabaho ganito? Hindi. No choice lang eh. No choice. Bakit ba't sinasabi na no choice nga? Wala, mahirap kasi buhay. Hindi nakakain pag-aralin ng magulang. Pero kung may choice, ano yung siguro gagawin? kung may choice, syempre mas decent, di ba? Decent ang trabaho. May mga kaibigan ka ba na may masamang kalalasan? Oo, marami. Lalo dito sa trabaho ganito? Tulad ng ano? Oo, marami rin. Customer na mga, minsan may sadista. Yeah, well anyway, pag naging Pangulo ako, ang gusto ko, ang gobyerno mas iwas sa mga negosyong to, pero bigyan ng oportunidad yung kababaihan sa ibang larangan. Kung pwede kang matanong, no? Kasi dinalabanan ko yung RH bill. Yung RH bill para labanan yung paggastos ng gobyerno sa mga condoms, pills, IUDs, mga ano. Sino mas nagmamahal sa'yo? Isang lalaki na hindi gagamit ng condom at mahal ka o lalaking gagamitan ka ng condom? Palagay mo? Yung gagamitan lang ng condom. Mas mahal ka ng lalaking gagamitan? Siguro kung hindi pa kayo handa, di ba? Okay. Pero yung lalaking magsasabi na mahal ka, sa palagay mo, ang gagamit ng condom o hindi? Nasa ano nyo naman yan eh, kung pwede lang di ba? Kasi syempre, pwede ka magbuntis, hindi pa kayo handa. Mas maganda yung handa na kayo bago. Very good answer. At syempre, hindi naman namin mahahayaang matapos ang gabing ito nang hindi nararanasan ni JC ang pumasok sa loob ng isang bar. At doon mismo sa main stage area, hindi maiwasan na isang GRO roon na ilabas ang kanyang sama ng loob sa mga kalalakihan. Angelica, si Councilor JC tatakbo siya bilang pagkapangulo ng ating bansa. Hindi lahat ng tao may pagkakataon na makapagtanong sa isang tatakbo sa pinakamatas na posisyon sa bansa. So ano yung gusto mo itanong sa kanya? Dahil ito na yung pagkakataon mo. Ang akin lang, sana yung babae, kasi babae sila dapat hindi nila sinasaktan or ina-apply or ina-apply. So anong gusto mong tugunan ni Councilor JC sa ganung sitwasyon? Do you know that may mga batas tayo dyan? RA 9262 ba yan? To a special protection against women and children. Meron Republic Act 7610 against child abuse. So, may mga batas tayo dyan. Ang problema is, hindi nyo alam yon at kung alam nyo man yon at magsampa kayo ng demanda, ni blatter, hirap sila eh. Dahil yung pulis parang tinatamad. Yung tagakuha ng blatter, yung barangay tinatamad. Alam ko yung mga problema niya. That's why, malala ang problema ng Pilipinas. May sakit ang bansa, tayo rin may sakit. Sana nga, maging maayos ng Pilipinas. Maging kakaisa. Diba? So kung manalo siya, ano mensahe mo sa kanya? Good luck. Si Dick Gordon, ang kandidatong laging gising. Diretso, prangka at walang preno. Malumanay naman at matipid sa kanyang salita ang kanyang pamangkin na si JC Gordon de los Reyes. Magkaibang style, pero pareho nilang binabangga ang nakasanayang sistema sa politika sa ating bansa. Candidate Gordon, subok na sa disaster. Pero may hahalintulad ba natin sa isang disaster o emergency ang sitwasyon ng ating bansa ngayon? Candidate de los Reyes, straight, walang bisyo o luho, ulirang public servant. Pero masyado ba siyang mabait para sa tunay na masalimuot na mundo ng politika ngayon? Karapat-dapat ba sila sa inyong boto? Sila na ba ang sagot sa tunay na pagbabago? Assignment downloading. Hanggang sa susunod na Under Special Investigation.